Gamitin po natin ang ilang minuto upang manalangin ng personal at dumulog sa ating Diyos habang sinisiyasat natin ang ating mga sarili bilang paghahanda sa ating pagsamba sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Pinupuri namin kayo, aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa pagdulog mo sa amin sa dakong ito. At higit sa lahat, salamat sa pagiging dapat sa amin. Panginoon, ang nais namin, O Diyos, sa umagang ito ay Ikaw lamang ang maitaas sa lahat ng aming gagawin, sa aming mga awitan, sa aming pakikinig, sa pagtanggap, pagpapahayag at sa aming pagbibigay. Nawa, O Diyos, ay ngalan mo lamang ang maitaas. Alisin mo, O Diyos, ang mga maaring maging hadlang sa aming pagdulog. At nawa ay makita mo ang aming puso na tapat na naghahangad ng presensya mo. Hindi lamang dito, kundi sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let us all rise up and let us sing songs of praises for the Lord. You made the starry host. You traced the mountain peaks. You paint the evening sky with wonders. The earth, it is your throne. From desert to the sea, all nature testifies your splendor. Praise the Lord. Praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord. Raise your voice, you heights and all you depths. From furthest east to west, let everything that has breath praise the Lord. You reached into the dust, in love your spirit breathed. You formed us in your very likeness, to know your
wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights and all you depths, from furthest east to west. Let everything that has breath praise the Lord. Symphonies resound, let drums and choirs ring out. All heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its honors to the King. A roar of harmonies eternal. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord. Raise your voice, raise your voice. You heights and all you depths, from furthest east to west. You distant burning stars, all creatures near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Ang sabi po ng ating awitin, let everything that has breath, ano pong sabi? Praise the Lord. So tayo po ay dumako sa lugar na ito upang sambahin ng sama-sama ang ating Diyos. Kaya hinihikayat ko po ang bawat isa po sa atin na umawit ng mga awiting pagsamba. So ay sabay po tayong umawit sa ating Diyos sapagkat ito po ay hindi request kundi sinasabi po ito sa Biblia. Praise the Lord. Sing praises to the Lord. Kaya gamitin po natin itong oras na ito upang ang ating mga boses ay itaas sa Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay umawit, sama-sama po tayong umawit at dakilain ang ating Diyos. Ang ating Diyos na walang katulad, ang ating Diyos na hindi maikukumpara kahit kanino. Ang sabi po sa susunod na awitin natin, ang sabi po dito, indescribable, uncontainable, you placed the stars in the sky and you know them by name. Ang Diyos po ang lumikha ng lahat ng bagay at kilala niya po, siya po ang nag-set ng pangalan ng bawat isa nito. Kaya salamat po sa Panginoon, we have this privilege para po awitan ng Diyos na siyang naglikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos na lumikha ay siya rin pong Diyos na may kilala sa bawat isa sa atin, na siya pong nagligtas sa bawat isa sa atin. So let's sing to Him. Let's sing to the Lord, indescribable. And let's all together declare that our God is amazing. He is an amazing God. He is the amazing God. Sama-sama po tayong magpuri sa Kanya. So say, from the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all
indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim that you are amazing, God. Who has told every lightning bolt where it should go? Who has told every lightning bolt where it should go? Ours in heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives source to its light? Yet conceals it to bring us the coolness of God. Not in fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. You are all powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim that you are amazing, God. You are amazing, God. Let's sing once again, indescribable. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. You are all powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim that you are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. Yes, Lord, you are amazing. You are amazing, God. You are amazing, God. You are amazing, God. O Diyos, kami po ay namamangha sa inyo, O Diyos. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na kami ay sama-sama na umawit sa iyo, O Diyos, sa iyo, Diyos, na lumikha ng lahat ng bagay, sa iyo, Diyos, na nagligtas sa amin, sa iyo, O Diyos, na siyang maghahari magpakailanman. Kaya, Panginoon, nawa ang aming mga awitin, Panginoon, ang aming mga labi, Panginoon, ay umawit sa iyo at magsilbi itong pagsamba, Panginoon namin
namin sa iyo. Ang aming mga puso, Panginoon, ipunuin mo ng pagsamba sa inyo at maipahayag namin ito sa pamamagitan ng aming mga awitin. Lord, you are our God, our King forevermore. You are God, the uncreated one. You are our fortress, the rock, Lord God, our rock. You are the King who will reign forever. Panginoon, maraming salamat po muli sa oras na ito. Kayo patuloy na maitaas. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Ang ating pong Diyos na hindi walang katulad, na hindi maikukumpara kahit kanino. Ating pong Panginoong Hesukristo na siyang bumaba dito sa lupa. Ating po siyang sambahin ng ating hari. Ang ating Diyos magpakailan. Of space and time, and fashion words to his design. The one whom angel hosts revere, hung the stars like chandeliers, numbered every grain of sand, knows the heart of every man. Of sin and centuries did pierce the lonely Prince of Peace. Oh, lifted high the sinless man, crucified the spotless Lamb, buried by the sons of men, he was rescued by the Father's hand to reign. Forever, reign as King forever, reign.
Panginoon, ang lahat ng papuri, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng pagsamba, O Diyos. Ikaw lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat-lahat. Kaya naman, Panginoon, Ikaw ang patuloy na maitaas, hindi lang sa aming mga awitin, O Diyos, kundi sa buhay ng bawat isa sa amin. Bilang inyong mga anak, bilang inyong mga tinubos, O Diyos, tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba sa iyo. Dakilain ka, Panginoon. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito. Sa pangalan mo lamang, Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ating pong palakpakan ang ating Diyos. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo po ay makakaupo na. Inaanyayan ko po ang bawat kabataan na makikibahagi sa Sunday School dito sa harapan upang ating panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Patuloy kaming lumalapit sa inyo, aming Diyos, at nagpapasalamat sa buhay ng bawat kabataang narito sa aming harapan. Maraming salamat po, O Diyos, dahil sa kanilang murang edad ay meron ng salita mo na naitatanim sa kanilang mga puso. Kaya naman ang dalangin namin ay patuloy itong lumago at masumpungan nila, marinig nila at maintindihan nila, maunawaan nila ang mabuting balita ng kaligtasan at sila ay tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat po sa kanilang mga guro na iyong ginagamit upang maihatid ang balita sa kanila. Pagkalooban mo sila ng karunungan at tiyaga sa pagtuturo sa mga bata, sa aming mga kapatid. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dadako po tayo sa ating mga personal na panalangin. Narito po ang ating mga prayer items at ilaan po natin ang ilang minutong ito upang idulog sa Panginoon ang panalangin para sa iglesia, para sa mga tagapanguna sa iglesia, at para sa ating mga kapatid na humahayo sa iba't ibang lugar upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Tayo po ay manalangin.
Salamat po, O Diyos, sa kapanatagan na meron ang bawat isa sa amin na lumapit at dumulog sa inyong presensya. Salamat dahil meron kaming mapayapang ugnayan sa inyo. At nawa, O Diyos, ang dalangin namin sa mga bagay na ito, ang inyong kalooban ang siyang mangyari. Salamat sa paggamit mo sa amin sa aming mga buhay. At salamat dahil kami ay nagiging daluyan ng inyong pagpapala sa mundong ito. Kaya naman, in behalf of our brothers and sisters, we lift up to you our prayers and thanksgiving. And we humbly lift your name in our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Prepare our hearts, O God. Help us to receive. Break the heart and stony ground. Help our unbelief. Plant your word down deep in us. Cause it to bear fruit. Open up our ears to hear. Lead us in your truth. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Your word is living light upon our darkened eyes, guides us through temptations, makes the simple wise. Your word is food for the famished ones, freedom for the slave, riches for the needy soul. Come speak to us today. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words
else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the words of eternal life. Show us Christ. Show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Santiago, Kabanata 4, talata 13 hanggang 17. James chapter 4, verses 13 to 17. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan, at 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang, at iyan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Sa Diyos po ang papuri. Maaari na po tayong makaupo. Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, kami nagpapasalamat na niloob niyo na kami muling magsama-sama upang kayo'y sambahin, papurihan at pasalamatan sa mga kabutihang ginagawa niyo sa amin. Aming Diyos, nawa pangunahan niyo kami sa sandali ng aming pag-aaral sa inyong salita. Nawa kayo ang mangusap sa bawat isa sa amin at magpaunawa kung anong nais mong ipabatid sa amin sa pamamagitan ng mga salita ng aming pag-aaralan sa umagang ito. Aming Diyos, nawa kayong mabigyan namin ng kaluwalhatian sa pagpapahayag at pagtanggap ng inyong salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, magandang umaga sa inyo mga kapatid. At
Tayo nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Aklat ni Santiago. Noong nakaraang linggo, ang ating pinag-aralan ay ang mga talatang Santiago, 4, talata 11 hanggang 12. At dito sa mga talatang ito, tayo ay inuutusan na huwag tayong magsalita ng masama o humatol sa ating mga kapatid. Ang paghatol na tinutukoy dito ay ang maling paghatol dahil mayroon namang paghatol na nararapat upang ating ituwid ang ating mga kapatid kung sila ay nagkakaroon ng mga maling gawain, maling katuruan, at kasalanan. Subalit tayo ay inutusan na huwag umatol ng mali sa ating mga kapatid. Nang ibig sabihin, hayatulan sila ng walang malinaw, sapat at tamang batayan. Sa halip tayo ay inihimo na maging mapagkumbaba, maging mahabagin, at maging maibigin sa ating mga kapatid. Sa umagang ito, ating pag-aralan ang mga talatang ating binasa kanina. Ang mga talatang Santiago, 4, 13 hanggang 17. Ang mga talata ay tumatalakay tungkol sa ating mga plano. Hayaan ninyong akong basahin muli ang mga talata. Ang sabi sa Santiago 4, 13 hanggang 17 ay, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan, at 1 taon kaming mananatili roon, mangangalakal kami, at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw na bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sasabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at yan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Likas sa atin ang magplano. Marahil sa pagpunta pa lamang natin dito ngayon upang sumamba, ay atin na itong pinagplanuhan kagabi o noong isang araw pa. Iniisip na natin kung ano ang ating isusuot, ano ang ating dadalhin, ano ang mga kailangan nating ihanda sa ating pagpunta dito. Yung ating physical, emotional, at spiritual preparations sa pagdalo dito ngayong umaga. Anong oras tayo gigising upang maganda at anong oras tayo alis ng bahay. At kami, kung minsan, pinaplano namin kung saan kami dadaan upang hindi kami late na dumating. Ina-anticipate namin na maaaring mayroong inililibing o parada sa isang rota aming daraanan. Kaya, pinaplano na namin yan. No? Pinag-uusapan namin na bukas, baka may libing sa ganito, dito tayo dadaan. No? Para hindi tayo malate. Mahaba nga lamang ang biyahe, pero wala namang sagabal at traffic. At kanina nga, dumaan kami sa kabilang daan, doon naman pala ang may libing. Kaya medyo na-late kami ng konti. Marahil sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay mayroon tayong plano. Sa bawat layunin na naabot natin,
O minibithi natin mayroon tayong plano para masunod natin o makamit natin o maabot natin ang layunin o goal na iyon. Maging malinaw sana sa atin na ang plano o plan ay mga hakbangin or steps o mga gawain o task or activities na kailangan nating gawin upang maabot o makamit natin ang goal o layunin. Halimbawa, kung ang goal natin ay magkaroon ng college degree, kailangan pinag-iisipan natin kung paano maabot ang goal na yon. Kaya magpaplano tayo. Saang school ako mag-aaral? Paano ako makakapasok sa school na yon? May sapat ba akong kakayahan, resources, abilities, time para makamit ko ang goal? Marami pang mga bagay ang ating kailangan pag-isipan sa ating pagpaplano. Kung minsan, mayroon pa tayong mga plan A, plan B. Upang kung hindi alimbawa pumasa sa entrance sa isang course, meron tayong fallback na course. Halimbawa, nursing. Kung hindi ka pumasa sa nursing, meron kang iba pang course na pinag-iisipan, maaaring BS Chem. So may fallback. Ganon din naman, meron tayong mga schools na pinipili na doon tayo kukuha ng mga entrance exams na kung sakaling hindi tayo pumasa sa isang school, meron tayong fallback na sinasabi. So ganun tayo magplano. Bagamat, kadalasan, ginagamit natin ang salitang plano sa pagtukoy sa layunin o goal. Halimbawa, sinasabi natin, balak o plano kong na mag-asawa, plano ko na mag-aral ng abogasya, plano ko na magtrabaho, plano ko na magpatayo ng bahay, plano kong bumili ng sasakyan at iba pa. Ang sinasabi natin ay ang outcomes na o yung goal na. Ang plano, para makamit ang outcome, ay hindi naman natin binabanggit. At kung minsan nga ay ito ay fuzzy pa o vague sa atin. Nagsiset tayo ng goal, kung minsan, yung plano wala pa. As we go on, we plan. Maganda ang magkaroon ng plano. Hindi masama yan. Sa totoo lang, may mga talata sa Biblia na nagsasabi na mainam na magkaroon tayo ng plano. Ang sabi sa mga kawikaan, 21, talata 5 ay, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. The plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. Ganon din, nanalangin si Haring David para sa kanyang bayan sa awit 20, talata 4, na ang sabi niya ay, naway ipagkaloob niya ang inyong hangarin at sa inyong mga plano, ikaw'y pagtagumpayin. So pinanalangin niya yung plano ng kanyang bayan. Maging ang Panginoong Jesus ay pinagbabatid sa atin ang kahalagahan ng pagpaplano. Bagamat ginamit niya ang halimbawang ito patungkol sa ating pagpapasya na maging kanyang tagasunod. Subalit dito, mababatid natin na ang pagpaplano ay praktikal. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Lucas, Kabanata 14, talata 28 hanggang 30 ay, kung isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya'y uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo?
Baka matapos mailagay ang mga pundasyon, ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi na ipatapos. Ang plano ay nagbibigay sa atin ng linaw at direksyon upang makamit natin ang ating minimiti. At ganoon din, ito ay nagbibigay sa atin ng confidence na makakamit natin ang ating minimiti. Subalit, ang pagpaplano ay nagiging masama ayon kay Santiago. Paano? Ayon kay Santiago, nagiging masama ang pagpaplano kung ito ay ginagawa natin ng may pagmamayabang. Paano tayo nagiging mayabang sa ating pagpaplano? Nagiging mayabang tayo sa pagpaplano kung ang ating plano ay nakabatay sa ating sariling kakayahan o sa ating self-reliance lamang. Ang sabi sa talata 13 ay, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi. Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganitong bayan. At 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Kung unawain natin ang talata, tinatawag ni Santiago ang pansin, is calling the attention ng mga mananampalatayang nagpaplano kung ano ang gagawin nila sa malapit na hinaharap, sa near future. Dahil ang mga Hudyo noon, nung panahon na yon ng Roman Empire, sila ay nangalat. Kaya nga to the 12 tribes, no? Sabi ni Santiago, na scattered, no? Kasi ang mga Hudyo, karamihan ay naging mangangalakal, no? Even ngayon, no? Ang mga Hudyo, no? Ay nangangalat, nakakalat sa maraming panig ng mundo. Ano ang plano ng mga taong kanyang pinagsasabihan? Ang plano ay, ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito o ganong bayan, at 1 taon kaming mananatili roon, at mangangalakal kami, at kikita ng malaki. Ayon dito, so sinabi ng mga taong pinagsasabihan ni Santiago, ang layunin nila ay, ano ang layunin nila? Ang kumita ng malaki. To earn money. No? Ang gagawin nila para makamit ang layunin na kumita ng malaki, ay pupunta sila sa isang tukoy na lugar. Ganito at ganoong bayan. At sila ay mangangalakal. They will do business. No? So yun yung gawain nila. Ganon din, sinasabi nila sa kanilang plano kung gaano katagal nilang itataguyod ito, ang pangangalakal. Ang sabi nila, 1 taon. Ganon din, sinabi nila kung kailan nila isasakatuparan ang kanilang plano. Ang sabi nila, ngayon o bukas. Dito makita natin na meron silang binigay na allowance for uncertainty. Kung hindi matuloy ngayon, bukas. Sa maraming nagpaplano dito, no, yung mga corporate plans, para makikita natin na nandito na lahat ng sangkap, no, ng isang plano. No? Yung mga palaging annual planning, no? Strategic planning. No? Makikita natin dito, halos nandun na yung mga sangkap para sa matagumpay na pagtupad nito. Ganyan din tayo kung magplano, hindi ba? No? Niisip natin ang mga dapat nating gawin at inilalagay sa ating plano upang matupad natin ang ating
layunin. O tayo ay hindi ba nagpaplano? Tayo ba hindi nagpaplano? Kung tayo mayroong goal na parang bara-barabay. Bara-barabay ay isang Visayan expression na ang ibig sabihin ay basta gawin mo na lang, huwag ka nang mag-isip. No? Kaya bara-barabay ang tawag nila. No? Ngunit ano ang puna ni Santiago sa kanilang plano? Ang sabi niya sa talata 14 ay, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Tama nga si Santiago. Una, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Sa totoo lang, hindi natin alam ang mangyayari pagkatapos ng ating gawain ngayon. Atin lamang ipinapalagay o we presume na ang susunod na segundo, ang susunod na minuto, o ang susunod na oras o araw o linggo, buwan o taon ay magiging maayos at swak at pasok pa rin ang ating plano. Alam natin na darating ang bukas. No? Dahil alam natin ang likas na kaayusan or order of nature. No? Alam natin na darating ang bukas. Susunod, bukas uli. No? Subalit hindi natin alam ang dala ng bukas. Kaya hindi natin pwedeng ipagyabang ang ating gagawin bukas. Ang sabi sa mga Kawikaan 27, talata 1 ay, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Sino ang nakapag-predict na magaganap ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao? Sino ang nakapag-predict? Wala, no? Noong Lunes. No? Lahat ng tao ron ay may mga balak gawin noong araw na yon. Ilan kaya sa kanila ang naisakatuparan ng kanilang plano sa araw na yon? Tiyak na na-disrupt yung mga plano, no? Because of that earthquake. No? Pangalawa, ayon sa talata 14, ang buhay natin ay parang usok lamang. Narito ngayon, ngunit agad mawawala. Ano ang pinababatid sa atin ni Santiago sa paggaling tulad ng ating buhay sa isang usok o mist o vapor? Ang usok ay panandalian lamang nakikita. At agad itong nawawala kapag hinipan ng hangin. Ganon din naman ang usok ay walang sariling direksyon. Ito ay tinataboy ng hangin kahit saan. Ganon din ang ating buhay. Ang ating buhay ay napakaigsi kung alin tulad sa walang hanggan o eternity. At hindi tayo may control ng ating buhay. Hindi tayo may control kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Siya lamang nakakalam. Marahil nabalitaan yung nangyari kay Rene Clerk Paterbuena. No? Isang 19 years old, 6'4", athletic, no? Athletic yung katawan, no? Napakataas ng hope ng family niya sa kanya. No? Biro mo, 6'4". Nakita ko siya maglaro, parang hindi 6'4". No? Dahil maliksi. No? Pero nakakalumo ang nangyari sa kanya. No? Meron siyang bright future. Magiging varsity player ng Ateneo Blue
eagles. Pero, ano lang, no? Ganon ang buhay natin. No? Once we realize, no, na napakaigsi, hindi natin alam. Marami tayong hope, pero ang buhay natin nasa Panginoon natin. No? Ang sabi ni Haring David sa awit 103 verse 15 to 16 ay, ang buhay ng mga tao ay parang damo, ang katulad. Sa parang ay lumalago, na katulad ay bulaklak. Nawawala't nalalagas. Kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Pinababatid sa atin ni Santiago na hindi natin alam ang mangyayari bukas at ang buhay natin ay napakaigsi at hindi natin hawak. Nakakaligtaan nating isama ang mga mahalagang katotohanan na ito sa ating pagpaplano ayon kay Santiago. Kaya ang konklusyon ni Santiago sa mga mananampalataya na nagpaplano, ayon sa kanilang sariling kakayahan ay nagyayabang sa kanilang pagmamataas sa mga balak o plano. At ang kanilang ginagawa ay masama. Ang sabi niya sa talata 16 ay, ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Sa NIV, as it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Sa ngayon, kayo ay nagyayabang sa inyong mapagmataas na mga plano. Ang lahat ng pagyayabang ay masama. Kung masama ang nagpaplano ayon sa sarili nating kakayahan, ano ang nararapat nating gawin? Ang sabi ni Santiago sa talata 15 ay, sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ang pagsabi ng kung loloobin ng Panginoon, hindi lamang pag-usal ng kataga na para bang idudugtong lamang natin sa ating plano para masabi natin na ipinapaubaya nga natin sa Diyos ang ating mga plano. Bagkus ito ay isang attitude. Ito ay isang attitude na kailangan nating matutunan at ma-instill sa ating mga puso't isipan. At maging patnubay natin sa lahat ng ating ginagawa. Kailangan na matutunan natin ang maging mapagpakumbaba. At kilalanin na ang Diyos ang may kontrol ng ating buhay at ng ating kinabukasan. Hindi ito yung attitude na bahala na ang Diyos sa akin. No? Kundi ito ay mataimtim na tapat na paghingi ng patnubay sa Diyos. Sa simula pa lamang ng ating pagpaplano. Hindi kung nandoon na in place na yung plano, work in process na, tapos may konting nangyari, sasabihin mo, Lord, doon ka lang tatawag sa Panginoon. Hindi ganun ang sinasabi ni Santiago. Ang sabi ni Santiago, habang ikaw ay nagpaplano, i-factor in mo na yung kalooban ng Diyos sa iyong plano. At paano natin nalalaman ang kalooban ng Diyos? Paano natin nalalaman ang kalooban ng Diyos? Nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita.
sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang salita. Halimbawa, kung mag-aasawa ka, ano yung mga hanapin mong verses sa salita? So, sasabihin sa'yo, don't be yoked with unbelievers. No? Tapos, merong go and multiply. No? At honor your parents. No? So, nandoon yung mga kalooban ng Diyos sa salita. Hindi ito yung mananalangin ako, Lord, 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 anong kalooban mo? Pag hinayaan ng Panginoon na mangyari yung gusto mo mangyari, sasabihin, ay, kalooban ni Lord. Pero hindi mo alam, hinayaan niyang mangyari yun, pero ang dami naman nasaktan, ang daming nagdurusa. Kalooban ba ng Diyos yun? Hindi kalooban ng Diyos yun. Kalooban mo yun. Di ba? Ganon yung iba, sasabihin nila, ipinanalangin naman namin at hinayaan ni Lord na mangyari. Kaya kalooban ni Lord yun. Kalooban ba talaga ni Lord yun? Di ba? Kaya sa ating pagpaplano, we seek the sovereign will of God and factor them in our plans. Ganon din sa paggamit ng katagang ito, na Lord willing, tayo palaging napapalanan na tayo ay nabubuhay lamang dahil sa Kanyang biyaya. Ang buhay natin ay kaloob ng Diyos sa atin. At ang pagpapanatili nito ay naayon sa Kanyang kapasyahan upang maisakatuparan natin ang ating plano. Kung loloobin ng Panginoon, ako'y mabubuhay at gagawin ko ito o iyon. Kaya ating ipagkatiwala ang ating mga plano sa ating Panginoon at kilalanin ang Kanyang dakilang kalooban sa ating mga buhay. At tayo ay makakaasa sa Kanyang patnubay. Ang sabi sa mga kawikaan, 3, talata 5 hanggang 6 ay, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ganon din naman, ating isangguni ang ating plano sa mga taong alam natin na may karunungan mula sa Diyos. Ang sabi sa mga kawikaan, 15, talata 2 ay, kung walang payo, mga panukalay nawawalang saysay. Ngunit sa dami ng mga tagapayo, sila'y nagtatagumpay. Higit sa lahat, italaga natin ang ating mga plano sa Panginoon. Ang sabi sa mga kawikaan, 16, talata 3, ay wala na rin. Pinapatigil na ako. Hello. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala.
Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Ang pangwakas na pangungusap ni Santiago sa kabanatang ito, sa talata 17 ay isang babala sa atin na tayo ay nagkakasala kung hindi natin ginagawa ang nalalaman nating kabutihan na dapat nating gawin. Ang sabi sa talata 17 ay, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Mula sa pagtutuwid sa atin sa paggawa ng masama, dahil sa ating mayabang na pagpaplano, tayo naman ngayon ay binibigyang babala ni Santiago na yamang alam na natin ang dapat nating gawin, ang kilalanin ang dakilang kalooban ng Diyos sa ating pagpaplano, ang pagtanggi natin sa pagsunod sa kaalaman na ito ay kasalanan para sa atin. Alam na natin na dapat nating isangguni ang ating plano sa ating Diyos, ngunit hindi pa rin natin gagawin. Iyon ay nagiging kasalanan na, ayon kay Santiago. Marahil iniisip natin na ang simpleng hindi pagsabi ng kung loloobin ng Panginoon ay isang hindi nakakasamang gawi lamang. Sa halip na isang spiritual na pagkakamali. Tinututulan ito ni Santiago sa pamamagitan ng pagsabi na ang pagwawalang bahala sa katotohanan na ang kalooban ng Diyos ang masusunod sa ating buhay ay isang palatandaan ng ating pamumuhay na taliwas sa pananampalatayang may gawa. Ang mamuhay at magplano na para bang walang pakialam sa Diyos, kahit alam mong may pakialam siya sa iyo, ay malinaw na kasalanan. Kaya mga kapatid, kung tayo nagpaplano, ating palaging isangguni ito sa ating Panginoon. At may pangako siya na kikilos siya sa ating mga plano at ipapakita niya ang kanyang pagkilos, ipapakita niya ang nararapat mong gawin. At nawa, sa lahat ng ating ginagawa at sa ating pagpaplano, nawa palagi nating tanungin na ito ba ay nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon? Nawa sa ating pagpaplano, palagi nating isang alang-alang ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na sa aming mga gawain, sa aming lahat ng ginagawa, maging sa aming pagpaplano, upang makamit ang mga minimiti namin sa aming mga buhay, nawa tulungan mo kami na isubmit ito sa inyo, Lord, na saliksikin namin kung ano ang nais niyong gawin namin. At nawa masunod namin ang inyong dakilang kalooban sa aming mga plano, sa aming mga ginagawa, at sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.
as the new year comes, and though celestial is your gaze, you search and care for all our ways. We offer up to you this day and all of our tomorrows. Zealous youth and cautious age, determine not the steps we choose. Great Shepherd, guide us through each day. Oh, how we want to follow you. Come, living way, our way make clear. Let perfect love drive out our fear. Be thou our vision now and here, and all of our tomorrows. When winter makes us reminisce of warmer days so distant now, of cherished scenes the sun once gave.